Welcome to another video. This is a Man Cannot Ride. Meron akong natutunan. Mas safe daw para sa mga riders kung tayo ay mas mabilis sa ating mga kasabayang four wheels sa highway. Pag-usapan natin yan. Una, magpapasalamat muna ako kay Rafael Andaya, isa sa mga nag-comment dun sa video na binubudol lang tayo ng horsepower. Actually, siya lang naman talaga nag-comment dun. So, thank you so much, Rafael Andaya. Maraming salamat sa mga inputs mo. Isa sa nabanggit ni Rafael is yung nasa expressway siya, big bike rider siya, nagme-maintain lang siya ng 100. Pero sumusundot-sundot siya ng over 100 for whatever reason. Naobserbahan ko rin yan, nakikita ko rin yan sa daan, real life experience, na karamihan talaga sa mga big bike ay sumusundot over 100. For whatever reason, huwag na natin pag-usapan sumusundot over 100. And isa sa mga natuklasan ko or na-discover kong video na sinabi ng video na kung tutuusin, mas ligtas para sa isang motorsiklo sa highway sa highway, okay? Sa freeway, sa expressway, sa isang malaking highway, okay? Hindi sa stop and go hindi sa urban roads o hindi sa city roads or hindi sa ganun isang mahabang highway, okay? Expressway, freeway, okay? Sinabi ng video na yon na mas ligtas sa isang motorsiklo na mas mabilis ang takbo, ang pacing niya compared to yung mga kasabayang four wheels. Which means, siguro, dapat bigyan natin ng mas mataas na speed limit ang mga motor sa expressway compared to four wheels. Tama? Okay. Pero bago natin baguhin ang batas na gustong-gusto natin gawin, di ba? Pag-usapan natin, bakit nasabi yun? Bakit mas safe daw na ang mga motor ay mas mabilis kesa sa mga four wheels sa expressway? Sabihin natin na ang lahat, okay, scenario number 1, ang lahat ng four wheels, okay, lahat ng four wheels sa expressway ay tumatakbo ng 100 kph. Walang sobra, walang kulang. Lahat consistent 100 kph. Okay, lahat 100 kph. Okay? Lahat nasa linya, lahat nakapila ng ayos, consistent yung flow ng traffic. That is the ideal flow of traffic. Consistent flow. Wala yung tinatawag na accordion effect, wala yung tinatawag na delayed reaction effect, wala. Basta lahat tayo consistent ang flow. Nakapila, nakalinya, nasa kanya-kanyang lane. Kapag mag-e-exit na, malayo pa lang, pumipwesto na sa kanan. Tapos e-exit ng maayos. Yung mga magpapasok, mag-merge na expressway, safe din silang nag-merge. Okay? Ideal situation. Yung nasa center lane, yun yung banayad na lane. Okay? Tapos yung fast lane, dun lang pumupunta kapag nag-overtake. Ibig sabihin, napaka-perfectong mundo sa expressway. Lahat tayo matino. Kung ganun ang sitwasyon, hindi na kinakailangang maging mabilis ng isang motor compared to other vehicles. Kasi consistent ang flow of traffic. Diba? Walang bigla-biglang pumipreno, walang bigla-biglang nagkakat, walang nagsoswerve, walang nananahi ng daan, walang biglang nandyan na yung exit, na nasa kaliwa pa, biglang rarampa na lang palabas, walang bigla-biglang walang kamote. Kung walang kamote, kung matino lahat, kung consistent ang pacing, sa tingin ko, hindi na kinakailangang maging mabilis ng isang motor compared to other vehicles. Yun nga lang, hindi ganun ang nangyayari. Ang nangyayari ngayon sa ating expressway, ito, talagang tanggapin man natin sa hindi, talagang ganito kabarubal ang takbuhan sa expressway. Diba? Samut-saring kakamutihan ang makikita natin. Merong mabagal na nakapirme sa fast lane. Kaya yung mga mag-overtake, iiwasan sila. Mag-overtake sa kanan, which is dangerous. Hindi nga dapat umu-overtake sa kanan . Ang overtake lagi dapat sa kaliwa.
Dito sa bansa natin sa bansa natin. Okay? Yung sa driving system natin. Meron din namang talagang kahit open yung fast lane, pero nananahinan daan. Ako, guilty. Ayan, itong views na to. Si Lucy, yung views, guilty yan, guilty. Ayan, nananahinan daan. Kahit na open ang fast lane, pero tinatahi yung daan kasi mas, ewan ko, for whatever reason. Ayan. Merong mga hindi mapirmi, lipat dito, kung saan lipat dito, pero ang bagal naman. Merong iba mabilis, pero antitinding pumreno, antitinding mag-cut, iwasan. Ang iba hindi marunong tumingin sa side mirror, bigla na lang magulo ang expressway. In that situation, sa tingin ko, mas beneficial sa isang nagmomotor, okay, na tayo ay umiwas. Okay? Umiwas tayo dun sa mga hazards ng expressway. Yun ang naging mindset ko para isipin na oo nga, sa tingin ko ang isa sa mga effective na paraan para makaiwas tayo sa mga hazards ng expressway, yung kakamutihan ng iba, is umuna na lang tayo sa pacing. Umalis na agad tayo dun sa area of hazard. Okay? So kung halimbawa ito yung merging point ng exit ramp saka entrance ramp ng expressway, alam mong nagtitirahan ng mga sasakyan, ang gagawin ko is iiwas na lang ako doon. Raratrating ko na lang, uuna na lang ako. Yan, tandaan natin, halimbawa, let's say nasa 100 ang takbuhan ng lahat, mag-120 na lang ako para makaalis ako doon sa area na yon. Yun ang natutunan ko doon sa video na yon, na kaya mas safe na mas mabilis ang isang motor compared to other vehicles ay para makaiwas tayo, para makaalis na tayo dun sa area na yon. Hindi na tayo maipit, madamay, o hindi na tayo mabuli ng mga four wheels. Kasi tanggapin man natin sa hindi, maraming four-wheelers ang nangbubuli ng motor sa expressway. Ayaw magpasingit, ayaw malalampasan. Paano ayaw mong malampasan? Traffic ka. Ako pwede akong mag-filter. Lalampasan talaga kita. Bakit mo ako gigit-gitin? Kahit at the end of the day, mauuna ako sa yung makarating sa pupuntahan ko kasi nakapirmi ka sa traffic Tapos sisingitan. Binablock yung daan ko para maka-filter ako ng maayos. Traffic siya. Kasi ayaw magpalusot. Ego and pride, nayayabangan, naiiputan, napependeho ang pakiramdam nila, mindset nila. Ayaw kong palusutin yung mga gagong motor na yan. Diba kung ganun? May nang kakat, may nang pipina, may nang gigit-git. So para makaiwas tayo dun sa mga unpredictables ng expressway, kung isipin natin, mas maganda nga naman na umalis na lang agad tayo, umiwas na tayo dun sa hazard. Yun nga lang, meron niyang caveat o meron niyang, kung tawagin is, meron niyang catch. Kasi baka mamaya, tayo mismo, yung mga riders, ang maging hazard para sa iba. Kasi, binabarurot natin umiiwas tayo. So, paano natin susolusyonan yun? Paano natin sasabihin? Kasi kung magulo sa expressway, tapos nakapirmi lang ako sa likod ng isang sasakyan, ang takbo ko 80, ang takbo niya 80 rin ako, paano kung mamaya biglang may tumira sa likod, may biglang bumakbak sa kanan, or bumakbak sa kaliwa, may nag-swerve sa kanan, tapos nandudun lang ako, 80. Kawawa ako Ako maiipit ng, kasi kaunting pitik lang sa akin, tapon ako yung mga sasakyan, pitikin mo yan, kasi kaya sa buffing yan ako, pag pinitik yung motor, kaya ba sa buffing yung buhay ko? Hindi naman So, ang gagawin ko, isip ako ng paraan para iwasan tong mga to. So, alangan namang ako yung magmabagal pa. Takbong 40 o takbong 60 para lang makaiwas sa kanila. Hindi naman pwede ganun. Magiging hazard ako sa iba, magiging obstruction ako kasi kung sobra akong bagal. So, ang gagawin ko talaga is no choice. Kung ang takbo nila is 80, yung mga kasabay ko, tatakbo akong 100. Kung ang takbo nila is 90, pwede akong mag 100, pwede akong mag 110. In my experience,
Basta 20, okay? 20 kilometers per hour over. Okay? Kung ang takbo ng mga kasabay ko 60, tatakbo ako ng 80. Pag ang nakita kong kasabayan ko, maintained sila na 70, takbo ako 90. Iiwas lang ako sa kanila. Uuna lang ako sa kanila. Ang problema doon, baka mali yung ginagawa kong paraan ng pag-iwas. Baka sa halip na ako ay nag-filtering o ako ay nag-splitting ng maayos, remember, okay, bago mo ako i-bash, okay, bago ako i-bash ng kahit sino dyan, okay, there's a proper way of filtering and splitting. Napakarami ko ng videos na ginawa tungkol dyan, in-explain ko ano ang proper filtering, proper splitting na safe. Okay? So let's just say na I'm doing proper filtering and splitting, di ba? Eh, paano kung hindi? Paano kung yung filtering at splitting na ginagawa ng motor para makaiwas dun sa hazard, ay siya naman ang nagiging hazard sa iba? So, sino magiging judge niyan? Sinong manghuhusga dyan kung tama o mali yung ginagawa mo? Sabihin sa'yo, mali ka sa ginawa mo. Hindi, sir eh. Umiiwas lang ako sa hazard kasi dun sa likod ko may nananahinang daan eh. May nag-o-overtaken eh. Umiwas lang po ako. Oo, pero sa pag-iwas mo, hinarurot mo, may naalangan sa'yo. Diba? So, paano yun? Mapapaisip tayo. Babalik tayo dun sa example ko kanina, the ideal world. Sana lahat pare-pareho na lang ng pacing. Magbabagal ka lang kapag e-exit ka na. Aarangkada ka kapag mag-merge ka. Tapos pag naka-merge na tayong lahat sa expressway, pantay-pantay na yung takbo natin. Walang yung fast lane para sa mga mag-overtake. Tapos chill lang lahat, 100 maintain. Di ba, pag maintain mo ang 100, lahat ng sasakyan, 100 ang takbo sa there's no need for you to overtake eh. Kasi maintained naman lahat kayo eh. Let's say maintained 80. Maintained 80, lahat 80. Pero hindi eh. Hindi ganun ang mundo eh. Hindi natin makukuha yung ganung perfectong mundo eh. Not unless automatic yung mga kotse natin na robot ang nagpapatakbo. Tayo nakaupo lang sa loob ng sasakyan. Diba? Sa pelikula lang naman yun eh. Matagal pa yun. So ano ang mangyayari? I will close this video by saying na naniniwala pa rin ako na as a motorcycle rider, uunahin ko na pangalagaan yung safety ko. Pero, by doing that, dapat pangalagaan ko rin ang safety ng iba. Mahirap gawin yun kasi, number one, karamihan sa mga big bike riders ngayon sa Pilipinas ay kulang sa training ng proper riding skills. Kulang sa awareness, orientation ng mga traffic rules. At kahit yung simpleng road etiquette, good manners and right conduct sa daan, kulang ang ating mga big bike riders. And ang pinakamatindi dyan eh, ito, yung binanggit ko kanina, proper riding skills, kulang rin sa orientation ng proper road strategy. Tingnan nyo ang nangyayari ngayon sa daan. Tingnan nyo yung mga big bike rider videos na nakikita nyo sa social media. Sa tingin ko, ma-achieve natin, kahit ganito kagulo sa expressway, ma-achieve natin yung safe traveling kung meron lang tayo nitong mga bagay na to. Proper riding skills, awareness, at saka yung sinusunod natin yung traffic rules. Meron tayong road strategy, at meron tayong magandang attitude towards other motorists na kasabay natin. Again, I am focusing on my safety as a rider by focusing on the safety of others. Challenging? Malamang. Bakit? Karamihan sa mga big bike riders, inuuna natin, yung cool factor, pagpapacool, yabang, pride, ego.
pagpapaastig, makagawa ng mga content na papatok sa takilya ng social media, which means reckless riding, adventurous riding, thrill seeking. And talagang number one, talagang masama talaga ugali. Pinulang sa aruga ng bata, kaya lumaking kamote. For whatever reason. I will see you on the next video. This is a man cannot write.